Today is March 7th, 2026. It's almost 10 a.m. So ang sabi ko dito sa video na to, what if meron kang business o negosyo na pwede mong gawin kahit saan, kahit nasa bahay ka lang, as long na meron kang cellphone, may wifi syempre, or laptop. Sir KD, ano ba yung business na yan? Ang pinopoint ko is network marketing, okay, or MLM, multi-level marketing. Imagine mo kasi sa ganitong klaseng business, ikaw yung boss mo kasi hawak mo yung oras mo. Okay? Pwede mo siyang gawin anytime kung anong oras ka convenient. Umaga ba? Umaga or after lunch, hapon, gabi, midnight, madaling araw, pwede mong gawin ang negosyo na to. Ang kinagandahan dito sa business na to ay meron siyang tinatawag na 3 pillars, which is leveraging, exponential growth, and residual income. The 3 pillars of network marketing business. The network marketing business is the only business system that maximizes leveraging, exponential growth, and residual income. So itong business na to yung tanging business system na nagma-maximize ng mga concepts na tinatawag na leveraging, exponential growth, and residual income. Ano ba itong tatlo na to? So today, tuturo ko sa inyo ano yung tatlo na yan. Leveraging, exponential growth, and residual income. The combination of these 3, leveraging, exponential growth, and residual income, will efficiently deliver synergy and exceptional performance for this kind of business system. Unfortunately, karamihan sa mga tao ay hindi nauunawaan itong tinatawag na leverage, exponential growth, and residual income. Ito ang reason. It is the main reason why several people and aspirants failed in the network marketing business. Kaya marami nagto-fail dito sa business na to dahil hindi nila naunawaan talaga yung tinatawag na leveraging, exponential growth, and residual income. Kapag ang isang network marketer ay hindi niya naunawaan deeply itong leveraging, exponential growth, and residual income, a transfer of information is improbable. This misapprehension can be attested by what our educational system has trained us to be: conformists. To do what other people tell us to do and look for a job after we complete a college degree. Diba, sa school, ang sistema, mag-aral ka, tapos mag-aral, kaya ka nag-aral para magkaroon ka ng trabaho. Nagiging conformist tayo. Ang tawag sa atin, conformist. To do what others people tell us to do. Diba? Ganon sa jobs. Ganon sa employment system. Whether local or abroad. Ganon yung sistema. At tinatawag tayong conformists.
Never mind if you cannot put up your own business. Kasi nasa employment ka. Ang nature, magtrabaho ka sa ayon man sa sinasabi ng boss mo. Kung ano yung nature ng job mo, gawin mo yun. So, no time for business. Gumraduate ka, ang tinuro sa'yo, first and foremost, hindi para mag-business. Not unless na sinabi ng parents mo sa'yo, magtrabaho ka after mo mag-graduate. Pero, magtrabaho ka sa business mo, sa business natin. Yun ang introduction natin doon. If one cannot fully comprehend leveraging, exponential growth, and residual income, the transfer of information is improbable. This misapprehension can be attested by what our educational system has trained us to be: conformists, to do what others tell us to do, and look for a job after we complete a college degree. Never mind if you cannot put up your own business. The majority or many people claim they would like to be their own boss. Karamihan sa atin, gusto natin maging sarili nating boss. Pero wala naman talaga tayong ginagawa. Paano tayo maging boss sa sarili nating trabaho o negosyo? Only a few among us possess the burning desire for success and willing to risk their comfort zones. Karamihan sa atin gusto lang yung madali, easy, komportable tayo. Pero ang pagiging boss, lalo na kung nag-i-start ka sa scratch, hindi madali yun. Karamihan ayaw ng mahirap. Mahirap kasi yung maging sarili mong boss. Diba? Maraming kinakailangan. Kailangan mo ng knowledge, skills, expertise, mastery. Pero hindi natin binibigyan ng time para i-develop yung sarili natin. Tamad tayong mag-acquire ng knowledge. Sabi nga ni Jim Rohn, education will make you a living, but self-education will make you a fortune. Iba yung education dun sa school sa self-education. Kung gusto mo maging sarili mong boss sa business, kailangan ini-educate mo ang sarili mo araw-araw. Committed kang i-grow ang iyong mindset, ang i-expand ang iyong mga nalalaman. Many people claim, but only few possess the burning desire for success and willing to risk their comfort zone. Most people are afraid of failures. Karamihan sa atin takot mag-fail. Others, iba naman, satisfied na sa kanilang mga trabaho. Kahit na alam nilang konti lang, not enough yung income, satisfied sila doon. Sabihin man nilang hindi sila satisfied, pero anong ginagawa nila? Wala naman silang ginagawa. Di ba? Nandun pa rin sila sa trabaho nila. Wala silang action. May alam sila, may mga idea sila, hindi naman nila ini-execute. So, paano sila
gusto nila maging boss. Paano sila magiging boss? Kasi ayoko mag-resign sa trabaho ko. Oo nga, hindi naman natin sinasabing mag-resign ka sa trabaho mo. Pwede namang gawin na habang nagtatrabaho ka, tapos meron kang sideline business. Sa panahon ngayon, kailangan meron tinatawag na multiple sources of income. Do not just depend on one source of income. Because you never know what kind of bad luck are you going to have in this world. So kung nagdidepend ka lang sa isang klase ng source of income, malay mo may mangyari dyan, biglang magsara yung company na yan, or kung biglang may ibang cause para hindi magtuloy-tuloy yung work mo dyan, edi kawawa ka. So kailangan merong multiple sources of income. But if you are among the millions of people who yearn for greater economic freedom, kung ikaw ay isa sa mga tao mataas, malaki ang pangarap sa mundo, then you must be able to understand these three principles, itong leveraging, exponential growth, and residual income. To achieve a lasting success in the business of life. Ano ba yung tinatawag na leveraging? The success in business, sabi ng mga experts, success in business, the success of a person or success in business may be derived from leveraging your time through other people's efforts can dramatically increase your income and will gain you time freedom. Kaya nga ito nagustuhan ko sa network marketing. Kasi meron siyang tinatawag na leveraging. Ibig sabihin, meron kang system na hindi lang ikaw, hindi ka lang nagdedepend sa sarili mong hindi ka lang kumikita sa sarili mong effort, pero kumikita ka dahil sa collaboration, dahil sa hindi mo lang sariling oras, kundi dahil sa oras at effort ng ibang tao. Dahil sa effort and oras ng ibang tao. Leveraging. The success of a person or success in business may be derived from leveraging. Leveraging your time through other people's efforts can dramatically increase your income and will gain you time freedom. Ano ba yung tinatawag ng time freedom? Time freedom. Hawak mo yung oras mo. Pag time freedom, walang tinatawag na 8 to 5 job. Hindi ka pumapasok ng alas 8 ng umaga, hindi ka kailangan gumising ng alas 5 or alas 6 ng madaling araw kasi papasok ka ng alas 8. Pag sinasabing time freedom, kasama ka ba sa mga nag-i-struggle sa traffic? Hindi. Kasi pwede nga itong business mo sa bahay lang eh. So, nasa pwede sasaba ka ba? Mapapadaan ka ba sa mga traffic? Hindi. Kasi anywhere nagagawa mo itong business na to. Yun ang maganda. Isang maganda bagay sa network marketing. May time freedom. Success of a person
or success in business may be derived from leveraging your time through other people's efforts. Pag ginamit mo itong leveraging na to, pag naunawaan mo itong konsepto na to, bibigyan ka nito ng time freedom. At hindi lang time freedom, financial freedom. But undoubtedly, in most traditional businesses, ano ba yung mga traditional business? Alam niyo na yung mga traditional business. Yung may tindahan ka, titinda, yung alam niyo yung mga, halimbawa, basta traditional business, alam niyo na yan. Hindi, ayoko kasing banggitin yung iba, baka may masaktan eh. Traditional business. Ito kasing network marketing, hindi ito traditional business. Big business ito. Imagine, anytime mo siya pwedeng gawin, kahit anong suot mo, naka-t-shirt ka lang, as long na confident ka naman sa sarili mo, pwede. Pero hindi ito traditional business. Take note. Ito ay big business. Undoubtedly, in most traditional businesses, the only ones who benefit from this leveraging is the owners or stockholders of business entities. Sila ang nagbe-benefit sa leverage, sa kind of leverage in their businesses. Yung mga owners lang or stockholders. Samantalang yung mga loyal and hardworking employees do most of the hard work. Sila yung gumagawa ng karamihan. Yung bulk ng trabaho. Sila ang gumagawa. Pero kung sino pa yung may hard work, sila pa yung lugi. Kasi hindi naman sila yung kumikita ng marami. Ang kumikita ng malaki, yung boss nila. Diba? So, kaya nga ako, I preferred network marketing. Ayoko ng employment. 8 to 5 job. Gusto ko dito, hawak ko ang oras ko. Loyal and hardworking employees do most of the hard work but are not fairly compensated. In a pero sa network marketing business, everyone who is willing to join can have an equal opportunity by investing only a fraction of his or her time and money. Dito naman sa network marketing business, magkano lang bang capital dito? Konti lang. Fraction nga, sabi, fraction, kailangan lang dito, a fraction of your money. Let's say, meron kang 50,000. 50,000 ba ang kailangan mo dito? Kung 50,000 pesos lang ang pera mo, pwede ka namang mag-umpisa nandito ng 8,500 lang. Wala pang 10,000. Kung meron kang 300,000, hindi naman lahat yun. Samantalang sa ibang klaseng business, kailangan yun, 300,000 mo, all in mo yun. Pang kapital. Dito, big business, pero small capital. 10,000 lang, pwede na. Let's say malugi ka. Pwede ka bang malugi dito? Pwede. Kung hindi mo ginagawa. Pero magkano lang nawala sa'yo? 10,000 pesos. Kung sa negosyo ka na traditional, 10,000 pesos ba pwede na? Hindi, di ba?
Kailangan malaki kapital mo, 50,000, maliit. Yun. Anong business ang magagawa mo doon? 100,000, 200,000, 300, half million. Kung hindi pa mabenta yung mga produkto mo, wala ka pa sa magandang tamang pwesto. Dito sa ganitong klaseng business, maganda ba pwesto mo? Oo. Tulad nito, ginagawa ko na yung business ko. Sasalita ako dito. Ginagawa ko ang negosyo ko. Kapital mo. Kapital ko, laway. Sir KD, hindi ako marunong magsalita. Hindi ka marunong magsalita. May mga kasama ka naman dito. Oh. Pakausap mo sa upline mo. Pakausap mo sa coach. Tulungan kasi dito sa business na to. Collaboration dito. Hindi ka nag-iisa. Gusto mong i-explain, wala si coach, hindi mo kaya mag-explain, merong videos, maraming video. Gamitin mo video, i-share mo sa kanila. Ipasa mo. Yan yung ginagawa niyan, scroll. Diba? Sa mga post, merong like, comment, share. I-share mo yung i-share mo. Share mo sa kausap mo, sa taong gusto mong mag-join sa negosyo na to, sa business mo. Share mo lang. Pag naintindihan niya, nagustuhan niya, naunawaan niya, itong leveraging, exponential growth, residual income, magjo-join ba? Naunawaan niya, nagustuhan niya, magjo-join niya. Walang pera, hanap ng paraan yan. Kaya lang naman, walang nagjo-join, wala kang mapa-join, kasi hindi niya naunawaan Tsaka marami siyang negative na iniisip. Marami siyang negative na naririnig about sa ganitong klaseng business. Kailangan lang yan ng right mindset. Kailangan lang yan ma-educate. Education. Educate mo siya. Share mo yung video. Anong company mo? Anong produkto mo? Sino mga tao dito? Sino mga may-ari? Lahat na yun, i-explain na ng videos. So, na-educate unti-unti. Yung mga negative thoughts, na-erase, nababago. Kahit ano bang naiisip niya negative, it takes time. Nag-change din yung paradigm ng isang tao. So that's leveraging. Even those, kahit na yung mga nasa franchise and traditional business, can involve themselves. Kahit na nagtatrabaho, kahit na may employment, nasa employment, pwede pa rin mag-involve. They only have to take a little from their major investments to join network marketing business. Dapat nga, kagaya na sinabi ko kanina, dapat may MSI, multiple sources of income. Hindi ka lang nagde-depend sa isang source ng income. Dapat nagbi-build ka ng madami. Kung ako halimbawa nasa employment ako, ito ang trabaho ko, sa opisina ako, pwede, gusto kong makamit ang pangarap ko, gusto kong lumaki yung income ko. Alam ko naman na dito sa trabaho ko, magkano lang sahod ko, 40,000, 50,000. Kulang pa yon kasi syempre may family ako, tapos mayroon akong mga bills, mayroon akong mga loans. Kulang na kulang yan. So, kailangan ko talaga ng another source of income. Kaya nga, ito ang isa sa mga dapat na ginagawa. Kung anong pwedeng gawin online with small capital, gagawin ko. Aaralin ko.
Hindi ako magpapadala sa sinasabi ng iba, sa sinasabi ng asawa ko, hindi naman niya alam, hindi naman niya naintindihan. Sinasabi ng mga friends ko, sinasabi ng ibang tao, ikaw naman ang si, ikaw naman ang magbe-benefit eh. Para sa sarili mo naman yan. They only have to take a little from their major investments to join network marketing business. That is one of the advantages of leveraging your time. And is the main reason why several high-income professionals flock in network marketing. Diba pag may nakikita kayo sa mga videos ng mga network marketing companies, may kita kayo sobrang dami ng tao. Pero yung mga tao na yun, halo-halo na yun. Meron dun mga professionals. May mga doctors, engineers, architects, nurses, nakapagtapos. May degree. Pero sumasali sa network marketing. Nandun din mga security guard, janitor, all walks of life nandun. This is the main reason why several high-income professionals, malaki na yung income nila, join pa sila sa network marketing. They flock, no? Flock. Kita niyo yung daming tao, flock ang tawag doon. Kahit mga artista sumasali, they flock in network marketing business. Bakit ganun? Kasi naunawaan nila, naintindihan nila. Dati negative sila, pero kalaunan sumasali din. Sumasali din, join din. Kasi naunawaan nila, na-explain sa kanila ng mabuti yung video na pinasa sa kanila, naintindihan nila. Uy, kikita pala ako dito. Ganito pala to. Posible pala yung chumicheke, mangyari din sa akin, chumicheke ng 100,000, 500,000, kumikita ng hundreds of thousands every month. Posible pala yun kasi naunawaan, naintindihan. Kung hindi mo maintindihan, hindi. Yun ang problema pag hindi naintindihan. Kaya bigyan mo ng time. This is the main reason why several high-income professionals flock in the network marketing business. In this kind of business, you will not only have the financial freedom you desire, but also the time freedom to enjoy. Ano ang may enjoy mo dito? Ano ang rewards ng network marketing business? By leveraging your time through other people's efforts and time. Wala kang problema sa pera. Anytime na kailangan mo ng pera, may financially free ka, na-achieve mo dito sa network marketing. So wala kang problema sa pera. Time freedom. Hawak mo yung oras mo. Let's go to, tapos na tayo sa leveraging. Pag-usapan naman natin yung tinatawag na exponential income. Gusto ko sa network marketing kasi meron tinatawag na exponential income. Ano yung exponential income, Sir KD? Coach KD? The best example of exponential growth is the 1 centavo principle, di ba? If you start with a centavo for a day, and double itself each consecutive day, the result will be dramatic. The same can also show you how a network marketing system works. Ano yung tinatawag na exponential growth dito
sa network marketing. May tinatawag na duplication kasi dito. Yung ginagawa mo, ginagawa ng iba. Pag tinuro mo sa iba, naging dalawa na kayo. Dalawa kayo, nagiging 3, nagiging 4, 5, hanggang sa nagiging 100, nagiging 1,000 kayo. So imagine mo yun. Kumikita ka dahil sa effort ng iba. Sabi ng iba, parang masama yata yun na kumikita ka dahil sa ibang tao. Ganun nga ang tinatawag na leveraging. Yun yung sistema ng leveraging. You're earning not only through your effort, but also through other people's efforts. At sila din naman, ganun din. Hindi lang ikaw. Kaya, hindi pwede sabihin na ikaw kumikita ka sa kanila, lugi sila, hindi sila kumikita sa'yo. Hindi man sila kumita sa'yo, not unless na may cases na kumikita sila dahil sa'yo, dahil sa kanila naglalagay ka ng mga members, kumikita sila dahil sa'yo. Pero kumikita rin sila dahil sa iba. Yun ang exponential growth. If I can teach you this principle at naintindihan mo itong prinsipyo na to, then naging dalawa na tayo. If we can teach someone else, then we have doubled into 4. 4 na tayo. And as this activity goes on and on, dumadami tayo, naduduplicate tayo. It can produce an amazing result in a shorter period of time. Just like the 1 centavo has. Yung 1 centavo, araw-araw, naghuhulog ka, nagsisave ka ng centavo. Yung isa, ngayon, nag-umpisa ka sa isa, bukas, ginawa mong 2. Sa isang araw, ginawa mong 3. Sa isang araw, ginawa mong 4. Ginawa mong 5, 6, 7. Ilan na lahat yun? Dumadami. Yun ang tinatawag na exponential growth. Dito rin, habang natututo yung mga kasama mo, ginagawa nila, kung paano nila ginagawa itong business na to, nag-grow yung team mo, dumadami kayong mga members sa grupo mo, doon nagkakaroon ng exponential growth. Sabi nga ni J. Paul Getty, sabi niya, I would rather earn 1% out of the effort of 100 people than to earn 100% of my own effort. Sabi niya, mas gusto kong kumikita ako 1% sa kada isa sa 100 na tao. Kahit 1% lang tigi sa bawat isa sa kanila. Mas gugustuhin ko yun, sabi niya. Kaysa sa 100% ako kumikita sa sarili ko lang na effort. Sige, subukan mo i-search yung quote na yan. Napakaganda niyan. Napakagandang idea. Financial literacy. Yung kumikita ka dahil sa effort ng ibang tao. So, saan meron yan? Dito lang sa network marketing. Sa traditional business, meron ba yan? Kumikita ka? Pwede ba yun? Yung katabi mong tindahan, kumikita ka sa tinitinda niya? Hindi, di ba? Walang ano doon. Walang leveraging doon. Tabi-tabi kayong tindahan, pero hindi naman magkakaiba kayong may-ari. Kumikita ka sa sarili mo lang tindahan. Hindi ka pwedeng kumita sa tindahan ng iba. Yun ang traditional business. Pero dito sa network marketing, sa tindahan ng iba, kumikita ka rin. Ikaw, pag nasa network marketing ka, as a member, parang meron kang tindahan. Tapos yung kasama mo, mga kasama mo members, yung mga tindahan nila, kung pag kumikita si ganito, meron ka rin, may share ka rin. Yun ang tinatawag na business system.
Merong sistema. So, anong potential? Potential, malaki yung income mo. Meron kang tinatawag na residual income. Kahit na natutulog ka, pwede ka kumita. Kahit wala kang ginagawa, dahil busy ka, may pinuntahan ka, nasa bakasyon ka, pwedeng meron ka pa rin kita. Kasi meron tinatawag na residual income. Ano naman yung residual income? Residual income is the recurring stream of income that continuously flows in your account even after you have fulfilled your share of time and effort. It is like making money while you're sleeping. Ano ba yung tinatawag daw na residual income? Residual income, tuloy-tuloy na pumapasok sa iyo na income kahit hindi ka na nag-i-effort. Oh, busy ako eh. May pinuntahan ako. Nasa bakasyon ako kasama pamilya ko. Pero yung business ko kumikita pa din. Ikaw, halimbawa nasa traditional business ka, yung tindahan mo, pag sinarado mo yan, kumikita ba? Hindi. Di ba? Kasi walang leveraging dyan. Walang leveraging, walang exponential growth, walang residual income. Kailangan lagi kang nakatao sa pwesto mo. Pero dito sa network marketing, merong time na kahit hindi ka nag-effort, may pumapasok pa rin sa iyo na income. Kasi may mga ibang tao na nag-work sa sistema. It's the recurring stream of income that continuously flows in your account after you have fulfilled your share of time and effort. It is like making money while you're sleeping. This type of income is a one-time effort. This type of income is a one-time effort that produces a lifetime flow of income. Meron dito lifetime. Nakaka-achieve ng lifetime income. Yung mga matatagal na sa network marketing, may mga lifetime income na yan. Pasimple-simple lang. Pero ang lalaki ng mga income. Nakikita nyo naman. Nakikita naman natin. Yung iba. Diba? May magagandang bahay, may magagandang mga sasakyan, kung saan-saan pumupunta, hindi lang locally, pati sa ibang bansa, nag-i-enjoy. Ang maganda pa doon, hindi lang sila, kasama pa nila yung grupo nila, masaya sila. Yun. Ang tinatawag na residual income. There are many ways to earn a residual income. But most people, maraming paraan para ma-earn, kitain itong tinatawag na residual income concept. But most people are misinformed. Karamihan sa tao hindi nila alam. Karamihan sa tao hindi nila alam, hindi nila naunawan. Most people are misinformed, have never thought about, hindi nila naisip, or have not been exposed to it. Kasi hindi sila naka-join. Kaya hindi nila alam yung mga ganitong konsepto. Leveraging, exponential growth, residual income. Hindi nila alam. So, settle lang sila sa traditional business. How many tanungin kita, how many percentage of your residual income how many percentage na meron ka? How many percentage na residual income meron ka? Kung wala ang sagot mo, then kailangan you leverage your time and effort to increase or magkaroon ka ng residual income. So, paano ako magkakaroon ng residual income? Ang sabi, kailangan i-leverage mo ang time mo.
and effort. Paano ka magle-leverage? Kailangan meron ka mga kasama. Kaya nga tinatawag na networking, network marketing. Meron kang mga kasama. Dahil kung ikaw lang sa sarili mong effort, buong buhay mo, hindi mo ma-achieve yung residual income. Kasi paano kung kasakit ka? Kaya nga itutuloy natin itong narrative na to. Sabi, how many leverage your time and effort to increase your residual income. It is the best source. Itong residual income na to is the best source of all types of income. Bigyan kita ng example. Yung mga successful authors, artists, composers, sino pa? Insurance agents, network marketers, katulad ko, halimbawa, yung mga nasa ganitong industry. All produce this type of income. Yung mga authors, di ba? Kahit wala na silang ginagawa, yung mga libro nila, books nila, kumikita. Residual income ang tawag doon. Nasa yung mga books nila nandoon sa national bookstores. Pag may bumili, may income sila. Residual income ang tawag doon, royalty. Yung mga composers, di ba? Yung mga yung mga inventors, yung may mga na-invento. Yung mga artists, mga musicians. Tuwing may bumibili ng CD nila, kumikita sila doon. Residual income, royalty. Sa traditional business, meron ba nun? Wala. Okay na yan. Meron kang traditional business. So, umenter ka dito as another source of income. Okay, sige, wag mong yan. Wag mong tigilan yan. Pero, pasukin mo ito para meron kang tinatawag na residual income. Sabi pa, the best example of a passive residual income is the interest earned on money on bank savings and time deposits. Yun. Yung income na nakukuha sa bank saving, time deposits, yan, residual income. Dividend received from investments or rentals from real estate properties. Yan, mga example ng residual income. Meron kang mga paupahan, mayroon kang residual income na natatanggap every month. Rentals from real estate properties. All this income can credit to your account without having to invest any more time and effort on your part to produce it. Lutin ko yung narrative. Leveraging. The success of if you understand and believe in the righteousness of these three empowering principles, then without a doubt, you can succeed in this industry. If you are more than willing to teach leveraging, exponential growth, and residual income to a few others, the result may profoundly surprise you. Several talented people find it difficult to grasp this concept and hardly give this concept a try. Maraming mga matatalino, hindi nila maintindihan itong leveraging, exponential growth, and residual income. Ang idea dito is that the idea here is that your income will not be dependent on one person only. Hindi nga dito nga sa network marketing, yung income mo hindi lang nagdedepende sa sarili mong effort, sa sarili mong trabaho.
magdedepende nito sa time and effort ng ibang tao. In a conventional business, let's say, it's a conventional business, if a person or an associate gets sick, injured, pass away, quit working, or decided to go on a long vacation, the issuance of an income could stop. Di ba? Sa conventional business, kapag ka nagkasakit ka or na-injure ka, ang income tumitigil. But if your income is produced by other people or through other people's efforts, then that income is reliable, much better yung ganong klaseng income na kumikita ka kahit na nasa holiday ka. Because in a network marketing business, if something unexpected happens to any one or more of your business partners, your residual income will continue to flow. That is why the people who take advantage of this concept live the lifestyle they choose and get paid even while on vacation. Yun ang kinagandahan ng ganitong klaseng negosyo. Sabi ni Robert Kiyosaki, the single most powerful asset we all have is our mind. If it is trained well, kapag ang isip natin ay trained well, it can create enormous wealth in what seemed to be an instant. So, kailangan natin ng knowledge and training dito sa business na to. Anyone who moves into network marketing with excitement, commitment, discipline, hard work, perseverance has given himself the basic ingredient to succeed. This is what is so fantastic about this opportunity. Just about anyone can succeed if he starts with the right attitude and adopts the right approach. This is the finest opportunity available to every ordinary man. Sabi ng isang banker and economist, one of the most noble of all profession is network marketing. Why? Because you teach others how to achieve their dreams and help them make a difference in their lives. So, hanggang dyan lang po muna ang video natin today. Sana may natutunan po kayo at magkita-kita po tayo next time. See you again.